Dati ako'y labas-pasok lang sa simbahan. Upang makita ang bagong damit, makipagsosyalan. Kung ano ang napapansin, pilit kong yan ang tulong. Ayokong gawin salamat sa Diyos at ang buhay ko binago na rin. Dapat akong maglilingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan kong taglay. Kaya't kahit ako'y di mapansin, sa ating Diyos maglilingkod pa rin. Dapat akong maglilingkod. May mga taong naglilingkod para lang hangaan. Di mapakalipad, di napansin, ay sobrang yabang. Lahat ng paraang kanyang sinusukat, makita lang na siya'y pinag-uusapan. Kaibigan, teka sandali lang, huwag ka sanang ganyan. Dapat ka sanang maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan mong taglay. Kaya't kahit ika'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat ka sanang maglingkod. Dapat ka sanang maglingkod. Sa bawat araw iyong alalahanin, pag-ibig ng Diyos na bigay sa iyo. Bilang ganti ay karapat, dapat na siya ay paglingkuran mo ng tapat. Kaya't sa iglesyang kinabibilangan, ipagkaloob ang taglay mong lakas. Iyong punong anong pangangailangan, pagpapalain ka ng Diyos sa wakas. Dapat na tayong maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan ng taglay. Kaya't kahit tayo'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat na tayong maglingkod. Dapat na tayong maglingkod. Dapat akong maglilingkod. Dapat ka sanang maglingkod. Dapat na tayong maglingkod. Dapat akong maglilingkod. Ikaw na nakikinig, naway tapat ka ring maglingkod sa Panginoon, ano man ang iyong ginagawa. Ang Panginoong Jesus ay tapat na naglingkod sa atin, at hanggang sa kanyang kamatayan, nandun pa rin ang kanyang paglilingkod. At hanggang sa panahon natin ngayon, bagamat ang Panginoong Jesus ay nasa langit na, nag-iwan siya ng patnubay at tila yung banal na Espiritu. Patuloy tayong pinaglilingkuran, na mabigyan tayo ng kapayapaan, pagpipigil sa sarili, pag-ibig, lahat ng mga bunga ng banal na Espiritu. Sama-sama po tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Marami pong salamat, Panginoon. Sa oras na ito na naman, nag-iimbita kayo sa banal na Diyos. Tinatawagan mo kaming mga tupang nawawala, upang gano'n madala mo kami sa iyong pastulan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Nilinis, Panginoon, ang aking puso, ang aking konsensya. Linisin mo ako, Lord, kasama si Brother Ed Miranda. Bigyan mo po kami ng mababang kalooban, na tanging ikaw lamang ang maihayag namin.
maipagmalaki namin sa Facebook Live na ito, Panginoon. Gayon din, Lord, dinadalangin ko ang mga makakarinig ng iyong Thursday Gospel ngayon pong January 7, 2021. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, kalimutan muna nila yung mga bagay na nakakagulo sa kanilang isipan. Sapagkat ang oras na ito ay pagpapahinga ng aming espiritu pag magkaroon ng koneksyon sa iyong espiritu, Panginoon. Sapagkat sa iyong mga salita, lagi naming makikita ang katotohanan na magpapalaya sa aming Panginoon. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain sa Nazareth. Gayon din ang asahan ng Panginoon na 2021 ay simulan din natin ang ating gawain para naman sa Diyos. Nawa, hindi lang yung gawain natin pang araw-araw ang laging nasa schedule natin, kundi yung gawain natin sa Panginoon na siya'y paglingkuran. Nawa, huwag natin kakalimutan ng lahat ng nagaganap sa atin. Meron tayo materially, emotionally, spiritually, sa Panginoon po yung galing. Maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi bukas, kundi ngayon. Sapagkat wala naman nakakabatid kung ibibigay pa ni Lord ng kinabukasan. Kaya hanggang may pagkakataon pa tayo, malakas pa tayo, nakakalakad, nakakabasa, magbigay tayo ng papuri sa Panginoon. Nawa bawat parte ng katawan natin, magamit natin upang masimulan natin ang gawain ipinapagawa ng Panginoon. At yun ay ang palaganap, ang mabuting balita. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Kapatid, ang mapagmahal na mabuting balita ng Panginoon mula kay San Lucas, chapter 4, verses 14 to 22. Papuri sa iyo, Panginoon. Bumalik sa Galilea si Jesus. Taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba
ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa pong pinagpalang tanghali sa inyong lahat, maraming salamat sa Panginoon. Muli sa oras na ito, ay bibigyan tayo ng kumbagay daily bread ng ating Diyos na spiritual na pagkain natin. Ito po yung pinakamahalagang pagkain, spiritual, na ibinibigay ng Panginoon, yung mula po sa kanyang mga salita. Sapagkat alam naman po natin na ang Diyos ay kailangan po nating sambahin through spirit. Kasi po lahat naman po tayo may spirito. At salamat sa Panginoon sapagkat hindi siya nagkukulang kahit kailan. Meron pong gospel tuwing Sunday kapag tayo po nagsisimba, pero ayaw po ng Panginoon na tuwing Sunday lang. Dapat po everyday, nakikinig po tayo ng gospel. Kasi hindi naman tayo nakakapagsimba everyday, di po ba, dahil dito sa pandemic. Or maybe sumasabay siya sa trabaho natin. Pero ito, through Facebook Live, makakapagkinig na po tayo ng mabuting balita. Nasa sa atin na lang po yung desire kung tayo nagagalak na makinig, marinig ang mabuting balita. Kasi nga po, yun po yung magkakapag-inspire sa atin Dahil marami ng bad news dito sa mundo. So, lagi nating tatandaan na kapag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, ito po yung mabuting balita. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel. Ito po ay everyday po to. Tuwing po to, 8:00 ng gabi, Monday to Sunday Gospel. Minsan po nag-iiba ako ng oras kung hindi po pwede yung guest ko na sa ganung oras na 8:00. Kamukha po makakasama po natin ngayon si Brother Ed Miranda. Pwede po siya 3 o'clock. So, nag 3 o'clock po ako. So, sana po habang nakikinig kayo sa kanyang pagninilay kay Brother Ed Miranda, magnilay din po kayo sa inyong buhay. Kasi tiyak naman na merong mensahe ang Panginoon sa atin. Lalo na po sa panahon ng pandemic, na kailangan na natin talaga itong 2021, i-full blast na natin. Yung pagsama sa schedule natin, sa gawain natin, ang Panginoon. Maaaring noong 2020, kulang tayo ng time kay God. Kulang tayo ng time sa Kanya makipag-usap through prayer. Kulang tayong makinig sa kanyang salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, o kaya pakikinig ng kanyang gospel through social media, di ba? Marami na yan, So, sana po itong 2021, huwag nating alisin ang Panginoon ng kanyang daily bread. Kasi sabi nga ng Panginoong Jesus, na hindi lang naman sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sapagkat nandiyan na katotohanan na ang lahat dito sa mundo maglalaho, mawawala lahat yan. Pero ang salita ng Diyos, ni isa, walang mawawala, matutupad. Amen. So ano na lang bang hinihintay natin? Hinihintay ba natin mawala si coronavirus? Naku po, yan wala pang kasiguraduhan. Di po ba? Pero isa lang ang sigurado, na Jesus will come anytime, any day parang magnanakaw. So, handa ka na ba? Handa ka na bang maglingkod? Handa ka na bang magbalik loob? Kasi yun naman yung totoo nating tahanan. Yung heaven. Hindi po dito. Tayo nakiki-apartment lang dito sa mundo. Sana, yun ang maging wise na tayo. Itong 2021, mas priority natin yung bang, minsan magtintinday ka sa sarili mo, ano nga pa pinakamahalaga sa buhay ko ngayon? Bakit ba ako nilikha ng Diyos? Saan ba ako pupunta pag namatay ako? Yun po yung mga importanteng tanong na dapat pinag-uukulan natin ng pansin at pinaghahandaan. Kasi yung mga bagay dito, gagamitin ng diablo yan para tayo lituhin, para tayo maging busy. At tandaan natin to mga kapatid. Ayaw ng diablo na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Ayaw niya yan. Gagawa siya ng paraan para ilihis yung attention mo, yung isip mo. Diba? Lalo na yung mga taong, hindi naman lahat, no? Yung matataas ang pinag-aralan. Para sa kanila, ano na yan, no? Alam ko na yan, 10 utos ng Diyos, ba't ka papapakinggan yan? Hindi po yung ganun Ang gusto ng Panginoon, sabi nga sa 100 tupang nawawala, lagi niyang hinahanap yung isa. At itong
nakikinig ka ngayon sa salita ng Panginoon, ikaw yung nawawala. Kaya sabihin pa natin nakakilala ka sa Panginoon, ikaw pa rin laging hinahanap ng Panginoon eh. Di po ba? Para ano? Para tayo paalalahanan sa ating mga kahinaan. Kasi whether we like it or not, minsan may mga sitwasyon na lang na bubulaga sa atin. Eh kung hindi tayo tataniman ng salita ng Panginoon, ano igaganti natin? Di po ba? Sana sa oras pong ito, since ang ating pong gospel ay tungkol sa sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain sa Galilea at nagbalik siya sa Nazareth, meron po yung mensahe sa atin. So, try na po natin i-contact si Brother Ed Miranda. Yan. Sana magandang signal. Wala namang ulan eh. Yan. Marami po tayong sinisimulan sa bawat araw. Ang dami-dami. Pero sana, magandang hapon po, Brother Ed. Magandang hapon din sa'yo, Sister Angelica. Ay. Kamusta na po kayo? Mabuti po. Medyo busy pa ako ng konti. Okay na. Opo. Naulanan ako kasi nung isang araw. May edad na, medyo pag naulanan sinisipon agad. Manipis na po yung bumbunan, no? Kaya pagka naulan na, sinisipon. Yes. Sige po, naka-live na po tayo. Pero bago po kayo mag-nilay for Thursday Gospel, pwede nyo pong bigyan nyo kami ng konting introduction kung ano po yung kinakabahala nyo ngayong gawain sa Diyos. Ganyan po. Okay. Kasi nung isang araw kami ay lumuwas sa Maynila dahil regularly ay nung kaulanan ba, nung Sunday yun, nung Sunday, nung maghapon. Kasi ay regularly nagpupunta kami sa Ross Boulevard dahil sa meron kaming ministry doon, yung binibigyan namin ng mga konting, mga biyaya, yung mga street people sa Rojas Boulevard. Yun na nga, masyadong kasagsakan ng ulan, yun, nagbigay kami ng mainit na lugaw, tapos saka yung kanilang bigas, tapos yung binigyan namin sila ng yung face shield at saka yung kanilang face mask. Yun yan, medyo naulanan ako kaya sinipon ako ng konti. Pero ngayon okay na. Pero awa ng Diyos, pinagaling na ako ni Lord kaya pwede na ako kapag-talk ulit. Amen. Simula nga kagabi ay nakapagbigay na rin ako ng panayam sa mga communities. At natutuwa ako, Sister Angelica, dahil merong mga katulad mo na nagkaroon ng inisyatiba na gumawa ng ganito mga bagay. Dahil kanina nga napapakinggan kita, ang mga tao nga ay masyadong naging abalang-abala na sa mga concerned dito sa mundo. So, nalilimutan na merong mas mataas, mas eternal na concern na dapat napagtuunan. At ito nga yung spiritual na aspeto ng ating buhay. Amen. So, congratulations sa iyo, Sister Angelica. To God be the glory. So, ako ang mabibigay ng pagninilay ngayon, ano? Opo. Mabibigay ng pagninilay at, of course, alam ko na merong limit lang yung panahon ng pagbibigay ng pagninilay. So, as much as possible, i-compress ko yung aking reflection sa ating gospel na binasa. At ito yung Lucas chapter 4 verse 14 to 22. Tama ba ako? 14 Opo. to 22, ano? Ito yung panimula ng gawain ni Jesus, yung tinatawag na Galilean ministry ni Jesus. Okay. Tukuyin muna natin bakit ito sinabi ni Jesus. Kasi merong sitwasyon noon ng kanyang kapanahunan kung ano ang nangyayari sa Palestina, sa bayang Israel, specifically doon sa probinsya ng Galilea, na kung saan doon siya nakapabilang. Kasi yung Nazaret ay nasa ilalim ng Galilea. Ngayon, yung mga panahon na yun ay sobra ang paninikil ng imperyo ng Roma sa kalayaan ng mga Hudyo.
At binigyan pa sila ng isang leader na si Herod, si Haring Herodes, na hindi naman siya Hudyo eh. Si Herodes hindi siya Hudyo. Siya isang Edomita or Edomites. Hindi siya galing sa lipi ni Jacob, kundi galing siya sa lipi ni Esau. So kaya hindi siya masyadong ang puso niya ay para sa mga Hudyo. So nakipagsabuatan pa siya dahil siya ay hinirang ng Roma para mamuno sa Galilea. So wala siyang puso talaga para sa mga Hudyo. Pero si Jesus, of course, yung kalagayan ng kanyang mga kababayan ay alam niya. Kaya nga very specific yung ebanghelyo natin dito. Sa kanyang pinagtutungkuyan eh. Ano sabi dito ni Jesus sa verse 18 na, no? Sabi niya, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap ng balita. So yung pangangaral ng magandang balita, nakafocus sa may hirap. Kasi there was a great divide in the time of Jesus between the rich and the poor. So yung ating Panginoong Kristo, ipinokus niya para sa mga may hirap. Kasi nga at that time, ito yung katulad yung sinasabi mo, yung mga tao masyado nang naka-expose sa yaman, sa kayamanan ng mundo. So si Jesus, ipinofocus niya yung magandang balita na i-focus niya upang ipangaral sa mga may hirap. So ano pa? Sabi niya dito, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Of course, under occupation kasi ang bayang Israel noon, specifically itong Galilea and Judea, nasa pamumuno ng mga gobernador ng Roma. So, sila'y nasa pagkaalipin, katulad ng pagkaalipin nila nung nasa Ehipto at saka nung nasa Babylonia. Later on, yung Persian Empire, and then naipin pa sila ng Greek at saka ng Roman Empire later, no? So, ito, sabi ni Jesus, finally, yung pagkaalipin nyo ay hindi na kayo magtatagal dyan. Pero of course, hindi yung physical na pagkaalipin ang sinasabi ni Jesus, kundi yung spiritual na pagkaalipin ng mga Hudyo, na palalayain sila doon sa kanilang, even sa kanilang spiritual na pagkaalipin. Ano pa? Sabi niya dito, at sa mga bulag na sila'y makakita. Diba? Yung mga bulag, hindi ito yung physical blindness, kundi yung spiritual blindness, na nandito na si Jesus, kaharap nila, pero hindi pa nila nakikita si Jesus. At marami pa nga silang ginawa na pang-uusig kay Jesus. Tapos ano pa dyan? Sabi, sinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Diba yung mga oppressed people of the time, which is the people of Israel. Sabi niya, palalayain kayo. So, ang ano rin dito, ang punto rin dito ni Jesus ay hindi yung paglaya ng mga Hudyo physically, kundi yung paglaya nila sa kanilang spiritual bondage. And ito pa yung maganda, upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Dung the year of the Lord, the Jubilee. In fact, nag-declare si Jesus dito ng Jubilee. Alam niyo yung Jubilee, ito yung Jubilee. Pag sinabing Jubilee or Jubileo, ito yung 7 taon na 7 beses na 7 taon or 7 times 7 ng pagpapalaya. Kaya nga Jubilee, pagpapalaya. At pagpapalaya dito sa mga alipin, pag 49 years ang mga alipin ay magiging alipin lang sa 49 years lang. On the 50th lang palayain sila. Sa pagkakautang, palalayain din yung mga nagkakautang. Papardon ang mga may utang, within 49 years lang sila may utang. On the 50th year, papalayain sila. Yung field o yung mga farms, 49 years lang yan po pwede na gamitin. On the 50th year, papahingahin yan. And then, yung pagkakasangla, yan, 49 years lang. And then the 50th year, tatanggalin na yung pagkakasangla. So, ito yung dineclare ni Jesus, yung paglaya. Okay, so, napakarami na mga pinatutungkulan si Jesus tungkol sa kanyang declaration na ito. And of course,
alam naman natin na kinote lang ni Jesus si Isaiah, yung Isaiah chapter 61. But of course, you all know na at that time wala namang numbering yung kasulatan walang numbering Yung chapters and verses ito ay gawa lamang ng ating mga obispo na nitong kapanahunan na ng modernong panahon And then yung mga verses naman para hindi maligaw lang yung printing ng Bible, kaya nilagyan na nila ng verses. So, yung Isaiah 61, yun yung keynote ni Jesus. And also take note na marami namang mga sinabi si Jesus sa bagong tipan na kino-quote lang niya yung lumang tipan. Pinatututuhanan niya yung mga sinasabi ng mga minor and major prophets of the Old Testament. Okay, so yun yung focus nitong pagbasa natin. And then pagkatapos doon, sabi nga, pagkatapos na sabihin ni Jesus kung ano ang purpose niya sa kanyang Galilean ministry upon quoting the prophet Isaiah. So nirolyo niya ito. And then isinoli niya ito dun sa tagapag-ingat. And then nakaupo siya. Then sabi niya, natupad na sa inyong pagkakarinig ang sinasabi ng kasulatang ito. And of course, maraming na-iskandalo. Kasi nga, alam ng mga tao at that time, kailan matutupad yung sinasabi ng mga kasulatan. Ito yung pagdating ng Mesiyas. At hindi sila naniniwala na si Jesus yung Mesiyas. Kaya nga until now, di ba, hinihintay pa ng bayang Israel yung kanilang sariling Mesiyas. Hindi kasi nila kinilala si Jesus. So, maraming na-iskandalo ron. Kaya nga doon sa 22 di ba? Doon sa huling bahagi ng verse 22, sabi, di ba, ano lang, yung karpintero lang yan, di ba? Yan yung karpintero lang na di ba? Hindi ba yung anak niya na karpintero lang? At yan ay taga Nazaret, di ba? And then speaking of Nazaret, di ba, alam naman natin yung hindi maganda ang connotation kapag ang mga tao ay galing sa Nazaret, di ba? Mismong isa sa mga alagad ni Jesus, di ba, si Felipe, di ba, nung nakita siya, sabi gano'n, meron bang mabuti na manggagaling sa Nazaret? Si Nathaniel pala, may mabuti bang manggagaling sa Nazaret, di ba? Kasi yung Nazaret hindi magandang image sa panahon ni Jesus. Yung Nazaret kasi isang bagong settlement ito ng mga tao sa iba't ibang lugar. So para bang ng Nazaret, kung may kukumpara natin dito sa ating kapanahunan ngayon, parang pardon the word, para siyang tondo, para siyang payatas. Isang lugar na hindi maganda ang reputasyon. At ganun ang Nazaret. Ganun Nazaret. Kaya si Jesus ay nanggaling sa Nazaret. Kaya hindi makapaniwala ang mga tao na narinig yun nang sabihin ni Jesus na natupad na itong itong binasa mo na itong ni Rolia, sabi ang kasulatan ito ay natupad na sa inyong pagkakarinig. So maraming na-iskandalo dahil nga hindi po pwedeng matupad yon until the time na dumating yung Mesiyas. At ang inaakala nilang Mesiyas ay isang Mesiyas na manggagaling sa linyada ni David. And of course, talaga namang galing si David. Kaya lang, hindi sa Nazaret na manggagaling, kundi sa Bethlehem. Hindi naman kasi nila alam ang istorya ni Jesus na siya ay pinanganak talaga sa Bethlehem, na nanirahan lang sa Nazaret. So, ito yung iskandalo. And then yung iba naman ay pinuri siya, di ba? Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. So, dalawa yung nagtutuligsaan na opinion kay Jesus. Siya nga ba yung tinutukoy ng kasulatan na magiging katuparan itong mga sinasabi na ito ni Isaias, or hindi siya? Dahil yung kanyang background ay hindi nagsasalita na siya nga yung Mesiyas, siya nga yung tagapagligtas. So, alam mo, Sister Angelica, until now, meron pa ring dalawang uri ng opinion na nagtutulig saan tungkol kay Jesus. Sa modern world that we live in right now, meron pa ring naniniwala na si Jesus nga ang Mesiyas, ito yung tayo.
tayong mga Kristiyano, lalo-lalo na tayong mga Katoliko. Pero, ang mahigit sa kalahati ng mundo ay ganun pa rin. Hindi pa rin naniniwala na si Jesus nga, na Mesiyas, ay dumating na 2,000 taon na ang nakalilipas at siya nga yung ipinangako ng lumang tipan na magiging tagapagligtas. At ito nga yung non-Christian world na hindi naniniwala nga sa luma or sa bagong tipan. And then dito pa rin, sa naniniwala na si Jesus nga ang Mesiyas, hati-hati pa rin ang paniniwala na ito. Kaya nga nahati ang ating simbahan. Unang pagkakahati ng simbahan natin, nung tinatawag na Great East and West Schism, nung 1054 AD, nahati ang Eastern Church sa Western Church. Kaya nga ang Eastern Church, yun na naging Orthodox. Yung Western Church, tayo nga na mga Catholics. And then of course, nahati pa rin nung 16 na siglo ang Christian Church, nahati pa. Itong ating Western Church, nahati pa, napunta ng Protestante. Tayo ay nanatiling mga Katoliko, tayo mga Roman Catholics. So, nandun pa rin yung pagkakahati-hati sa panahon ni Jesus, sa panahon natin. Sa simbahan, hahati-hati. Pero tayo na mga naniniwala, tayo na mga nananalig, nananampalataya sa katotohanan na ipinapahayag ng ating simbahan, tandaan natin, ang katotohanan ay nandito sa ating simbahan. Kaya nga, lahat tayo ay dapat na maniwala sa aral at sa turo, sa doktrina ng ating simbahan. At tayong lahat ay magiging misyonero din, magiging katulad din ni Jesus. Hindi lang ikaw, Sister Angelica, bilang nagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ganun din yung mga naiimbitahan mo na mga preachers. Hindi lang kami na tumutugon sa iyong paanyaya na magbigay ng reflection, kundi lahat ng tao, lahat ng naniniwala kay Kristo ay binigyan ng misyon. Binigyan ng misyon upang ipagpatuloy yung misyon ni Jesus na sinimulan niya sa Galilea. Bilang preachers, tayo ay katulad ng unang-unang gustong patungkulan ni Jesus, yung mga mahihirap, ipangaral ang magandang balita. So dapat tayong lahat ay nangangaral ng magandang balita ng kaligtasan, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap. Hindi lang yung mahihirap sa pananalapi, hindi lang yung mahirap sa kabuhayan, pati na rin yung mahirap sa isipan, yung mahirap umintindi, yung sinasabi mo nga kanina na mga matatalinong mga tao. Na sila pa yung mga hindi nagbibigay ng atensyon o ng focus sa mabuting balita. Kundi nga, yung katulad ng sabi mo nga, ay masyadong nahihikayat ng mga yaman ng mundo, yung mga concerns ng mundo. At ganoon din yung ministry ni Jesus na kanyang sinimulan sa Galilea, yung ikalawa niya, di ba? Yung mga bihag na sila'y lalaya. Di ba? Marami kasing mga bihag na hindi naman physical imprisonment, kundi yung spiritual imprisonment. Yung nabihag na sila ng kanilang paniniwala o kanilang prinsipyo, ng kanilang mga pinaniniwalaan na mali dito sa mundo. Diba, maraming mga nangangaral nga ng mabuting balita pero lihis naman doon sa katotohanan na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad, na katotohanan na idiniposito niya sa simbahan. So sila ay bagamat sila ay mangangaral nga na sinasabi, pero yung kanila namang ipinapangaral ay hindi naman ayon doon sa sinasabi ng ating Panginoon na dapat na paniwalaan. So, sila ay bihag pa rin ng kanilang mali na paniniwala, na mali na mga prinsipyo sa buhay. Hindi na ano pa, yung mga bulag na sila'y makakita. Diba, yung mga bulag, hindi ito yung physical blindness lang yung sinasabi ni Jesus na kanyang ministry. Hindi lang tayo naman magpapatuloy ng ministry ni Jesus para doon sa mga physically blind.
kundi na rin pati dun sa mga spiritually blind. Mga blinded by other spirits, blinded by the spirits of the world, blinded by the materialism of the world. Diba? Sila ay nabulag na sa pagmamahal sa pera, na kahit na marami na silang pera, tapos yung kanilang mga nakikita sa daan, namimit nila, nakakasalamuha, ay walang-wala. Sila ay bulag pa rin doon sa katotohanan na dapat nilang kalingain ito. Ako kanina ay nagmas ako, no, of course sa online, no, sa Quiapo, kaninang 6:15, ano. Sinasabi nga doon, ang binasa yung first reading natin, yung 1 John chapter 4 verse 8. Yung sinasabi nga diyan na for God is love, at yung mga umiibig sa Diyos ay dapat umiibig din sa kapwa-tao, sapagkat ang sino man nagsasabing mahal ko ang Diyos, hindi mamahal ang kanyang kapwa, ang tao hindi sinungaling. So may mga taong ganoon yung mga spiritually blinded by the materialism of the world. So kahit na sila nakakakita ng mga tao na dapat tulungan, nagbubulag-bulagan sila. At ang tingin nila sa mga taong ito ay mga tamad. Ang mga taong ito ay mga walang buhayan, ay hindi na masikap na maghanap ng kanilang mga pagkakakitaan. Pero hindi nila alam, meron talagang mga tao na wala talagang magawa sa buhay. So, yun yung mga spiritually blind na mga tao. At ano pa yung sabi pa rito, mga aparito na mga bulag na sila ay makakita, at yung mga palayain. Isinuko ako upang palayain ang mga inaapi. Marami kasing mga inaapi na mga tao na dahil sila ay mahirap or dahil walang muwang sa batas, sila ay inaapi ng mga taong makapangyarihan. Mayroon din tayong role na imulat natin sila sa katotohanan ng katarungan. Katarungan ng batas, and of course, katarungan din ng batas ng Diyos. Hindi lang batas ng tao, kundi ganun din sa batas ng Diyos. Mga inaapi sila, yung mga walang buwang, yung mga walang pinag-aralan, na inaapi, na kinakakamkaman ng mga mayayaman. So sila ay kaya nga alam nyo, ako aktivista kasi ako nung ako ay high school pa ako, aktivista na ako nung araw. So mulat ako sa pagmumulat sa mga walang malay, walang buwang sa batas. Sila'y mga inaapi. So yun yung aming mga ginagawa bilang mga kabataan kami noon, ng mga aktivista. Minumulat namin yung mga tao, yung mga manggagawa, yung mga mahihirap, yung mga nasa squatters area, kung ano ang kanilang karapatan. Karapatan sa batas ng Diyos at ganoon din sa karapatan ng batas ng tao. At hindi lamang ang mga aktivista ng mga panahon ngayon, kundi pati na rin tayong mga preachers. Tayo rin dapat, meron din tayo na mga inisyatibo para itong mga tao na inaapi, mamulat sila, imulat natin, tulungan natin silang mamulat sa mga katarungan o sa kanilang mga kalayaan, sa kanilang mga karapatan, sa batas ng tao at ganun din sa batas ng Diyos. And of course, yung panghulito, yung sinasabi ng ating Panginoon, ipahayag ng panahon ng pagligtas, yung jubileo, diba? The Jubilee, the Day of the Lord. And of course, tayo bilang mga preachers, yung ating natutunan natin sa pagbabasa ng Biblia, sa pagbabasa ng mga mabubuti at mga magagandang mga babasahin patungo sa pananampalataya sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, kailangan ito ay maipahayag natin. Bilang parang proclamation natin ng Jubilee para lumaya yung mga tao sa kanilang pagkaalipin, sa kanilang pagkakautang, hindi lang sa financial, kundi ganun din sa moral, debt to the society, katulad ng mga preso, yung mga taong nakagawa ng krimen, yung mga taong nawalan sa kanilang kabuhayan, yung mga taong masyadong lubog na sa kahirapan, kailangan sila ay makarinig din ng mabuting balita, makarinig din na sila ay binigyan na ng Panginoon ng kanilang sariling jubilee at yun yung kalayaan. Hihintay ng marami sa ating kapanahunan. Amen. 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 Praise the Lord. Praise God. Maraming pong salamat, Brother Ed Miranda. Hello?
Yes. Maraming pong salamat. Talagang very well said. Ako'y nakikinig sa mga sinasabi nyo. Hindi lang ang reflection niya hindi lang yung spiritual, meron din mga history. So natututo rin po kami. So maraming pong salamat. At sabi nga po na ni Brother Toti, sabi ni Brother Toti is Happy New Year daw po. Okay. Ako si Brother Toti. Kaibigan yan. Actually, yan si Brother Toti. Kasama ko yan sa paglilingkod sa mga preso, sa correctional. O yan din, ako talaga yan. Isang misyonero din yan na nagpapalaya ng mga bihag. Hindi lang yung mga bihag sa kulungan ng physical imprisonment, kundi pati na rin yung moral and spiritual imprisonment. Which is very prevalent, no? Yun nga po yung pinakamagandang pahayagan ng mabuting balita, yung mga nasa preso eh. Di po ba? Kasi talagang sila sabik sila makarinig ng mabuting balita mula sa Panginoon. Kumbaga kahit siguro po feeling nila kahit nakakulong sila parang lumalaya sila yung kanilang spirit, no? Lumalaya sa kasalanan. Amen. Yes, si Brother Toti, naku, napakasipag niyan. Sister Angelica, napakasipag yan. Isa yan sa mga hinahangaan ko mga preachers. Hindi lang sa kanyang eloquence, Hindi lang sa kanyang eloquence. He is a very eloquent preacher. Hindi kundi yung lalim niya, yung lalim ng kanyang paglilingkod. Hindi ko siya hinahangaan. Yes. Bukod pa sa pagiging gwapo, nakatulad namin. Gwapo. Brother Toti, ayan, lumalaki na ulo ni Brother Toti, oh. Nakikinig po kasi siya ngayon, eh. Nakikinig siya ngayon. Sabi niya, si Brother Ed Miranda, namimiss ko na yan, oh. Ayan, nag-online siya, pinakinggan niya kayo. Praise God. Maraming pong salamat. Okay. Yes, Natatanda ko. Sister Angelica. Sister Angelica, pwedeng mag-suggest sa'yo. No? Ano po yun? Pinakikinggan ko talaga yung Pinakikinggan ko yung programa na ito. No? Sabi ko nga, bilib ako talaga rito. No? Sabi ko nga sa mga ibang teachers. Ako, pagka kinumbida kayo ni Sister Angelica, pakumbida kayo. Kaya lang magsasuggest lang ako. Kasi alam mo, nakita ko yung mga lineups mo ng mga preachers. No? Lalo na nung Angel, kailan ko yun, yung kaibigan pa na kakilala ko, hinanga ko yun, si Brother Ed Milanda, si Brother Toti, mga magagaling na mga preachers yan. Opo. Ang suggestion ko lang, as much as possible, if you would listen to me, as much as possible, try to give your preachers, your speakers, your invited resource persons, mas mahabang time rather than 15 minutes lang. Kasi napakarami naming nakuha, napakarami naming napag-aralan, napakarami naming narinig, napakarami naming natutunan sa mga nagturo sa amin. At gusto namin yung ipahayag, gusto namin yung sabihin sa mas maraming tao. Pokonti lang yung mga avenues, yung mga lugar, yung mga avenues from which we can explore, we can talk, we can express what we have learned, what we have gathered, what we have read from so much and so many during the course of our studies. Tapos 15 minutes pula kami bibigyan. Parang kukunti sa amin yun. Sorry ha. Sa amin kasing mga preachers na yun na madadaldal, katulad si Brother Toti, madaldal din yan eh. Pag binigyan mo kami ng 15 minutes, bitin na bitin yun sa amin. Kasi sanay kami nagsasalita ng 1 hour at least. So kung po pwede, mabigyan mo kami ng time. Kasi marami kaming alam, yung mga readings kasi na binibigay mo sa amin, yung gospels may mga historical background yan may mga exegetical and hermeneutical values yan na gusto naming sabihin para maunawaan ng mga listeners mo. Kasi nga bibihira ito, hindi na kami nakapunta ng Channel 9, ng Channel 7, ng Channel 2. Hindi ka makapunta ng channel ng UNTV, nandun na si Soriano. Hindi ka makapunta nung Keke Buloy, bawal. Hindi ka makapunta doon sa iglesia ni Manalo dahil hindi ka mapatanggap ito. So, saan kami pupunta? Sa Radio Veritas, may bayad. Kasi ako, 5 taon ako sa Radio Veritas ng program Mahal-mahal talaga ng bayad doon So, may mga katulad mo na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na magsalita. Sana,
mabigyan mo kami ng tsansa, mabigyan mo kami ng mas mahabang panahon kaysa doon sa 15 minutes lang. Kasi ang dami-dami talaga namin gustong sabihin sa mga nakikinig mo para masabi namin talaga sa kanila yung gusto naming sabihin. So I hope you don't mind. I have suggested this to you, Sister Angelica. I hope you don't mind, ha? Hindi kasi naman po, ang sa akin lang po kasi, talaga yung Facebook Live ko po, nililimit ko lang siya ng 1 hour. Kasi sa 1 hour po yun, kinocompress ko na siya na yung mga nakikinig, parang tinuturuan ko po sila na yung nagkakaroon po ako ng opening joyful song. Tapos opening prayer. Tapos yun na nga po, in-introduce ko na po yung program. Pagkatapos yung part niyo na po yung 15 minutes na sharing. Tapos ako din po gusto ko rin po mag-share. kahit 5 minutes lang gano'n. Okay. tapos noon. Tapos po nun, pagkatapos natin mag-share pareho, meron na po akong closing prayer. Tapos yung mga may message po sa akin, nag-PPM sa akin, ay pagdasal yung may sakit, yung ganito, Thanksgiving, sinasama ko din po. Tapos, yun na po, tinanggal ko na nga po yung closing song para makompress po sa 1 hour. Kasi, ang mangyayari naman po kasi, meron naman po ibang mga bagong nakikinig, baka mainip naman sila pag sobrang haba. Kaya hanggat maaari, 1 hour ang inaano ko. Pero kung sa sinasabi nyo, pwede naman po ako magbigay siguro ng mga, Yes. kahit At po, saka isa pa, Apo. dagdagan mo lang ng konti. At isa pa, Sister Angelica, kasi ginawa mo na ito, so sa isang mababang pagpapakumbaba ko ng pamamaraan, gusto kong payuhan ka. Apo. Gusto kong payuhan ka. At saka ganito mas maganda, lahat ng mga sasabihin mo, Sister Angelica, lahat ng mga sasabihin mo, mga inspirational messages mo na nanggagaling sa iyo, no? Maganda dyan, ilagay mo yan doon sa unahan. Parang pinaprime mo yung speaker. Apo. Sinusuportahan mo yung speaker, yung sasabihin niya. Apo. Kasi alam mo naman kung ano sasabihin dahil ikaw nag-assign kung ano yung gospel reading, di ba? Sinusuportahan mo na yung sasabihin niya. Tapos pag nagsalita na yung speaker, as much as possible, end up with the talk of the speaker. Do not supplant what your speaker have already said, Okay. have already delivered. Opo. Kasi pagka, yung speaker mo kasi, dahil kasi ikaw everyday ka yung speaker mo, yung speaker mo, one time lang yan Misa once a month lang po, ganun. Maiksi lang siya, Kasi ganito yun ganito yun. Pagka kasi nag-talk ang preacher mo, ang speaker mo, nag-talk na, tapos magtotok ka, magbibigay ka ng yung mga tao, matatabunan mo yung sinabi ng preacher, ng speaker. Okay. And I believe, hindi yun ang layunin mo. Ang layunin mo ay maglinger on the thoughts of in the minds of your readers or your listeners yung sinabi ng invited speakers mo. Hindi yung sinasabi mo kasi everyday yun ang sinasabi mo . So nakukuha na nila yung messages mo everyday. So ang mas maganda naman yung speaker mo ang maging huling-huling words na maririnig nila, yung huling messages na maririnig nila. Kasi kapag inilagay mo sa gitna, yung sa preacher mo, yung sa speaker mo, tapos magbibigay ka ng iyong mga sarili mong mga views, pananaw mo, reflections mo, yung mga tao ang matatandaan yung mga sinabi mo, malilimutan nila yung sinabi ng preacher o ng speaker na invited mo. Opo. Kasi bukas na naman, ikaw na naman . So mas maganda to make things in proper sequencing, mas maganda, sabihin mo na lahat yung mga sasabihin mo, prayers, songs, prayers, etc. Tapos ikaw yung messages mo. Pero to support your preacher, your invited speaker, to support doon sa gospel na binigay mo sa kanya para magbigay ng reflection o magbigay siya ng topic talks. Tapos, pagdating doon sa dulo, pwede kang mag-entertain ng konti, pero related doon sa sinabi, doon sa dineliver ng speaker mo. Para yung message ng speaker, yun yung pinaka-magiging focal point ng iyong gawain. Kasi alam mo, nakita ko yung mga lineup mo ng speakers, ay naku, mga bigating mga speakers yan, yung mga tiniinano mo.
Believe nga ako sa iyo, nakukuha mo sila para sa isang sa isang gawain na ganito eh. Ang hirap pinapigagan ng mga yan eh. Sa bagay, naka-confine din yan sa kanilang tahanan, katulad ko, no? Opo. So, nakuha mo sila. So, take advantage of the situation. Kasi nga, hindi mo sila makukuha ng all the time. Opo. Pagkatapos ng COVID, ay naku, magkakanya-kanya na kami lang, mahirap mo na kami makuha sa ganito. So, take advantage of the situation. Opo. So, ang gawin mo na nga lang, ang payo ko lang sa'yo ha, hayaan mo na yung speaker mo ang bigay ng topic. Opo. Yung pinaka-esensya, yung pinaka-core, pinaka-puso, nung napili mo na readings. Tapos saka ka mag-closing prayer. Pero, ang lahat ng ito, sinasabi mo to support what your preacher, what your speaker has delivered. So yun ang ipapayo ko sa iyo. Pero it's up to you whether you listen to me or not. It's okay, it's up to you. Pero that is my way of helping you because I believe that you are really doing a very good job in this endeavor of yours. Yes. Ano po, thank you po. 100% na-gets ko po Yes. yung gusto nyong sabihin. Opo, gets ko po. Okay. Thank you, Sister Oh, Angelica. at hindi ko po kayo kakalimutan, Brother Ed Miranda. Praise God, praise God. Praise be to God. Actually, habang nakikinig po ako sa inyo kanina, yung mga sinasabi, yan din po yung sasabihin ko eh. Oh, tingnan mo nga yan, di ba? Oo. Ang bala ko po talaga, pagkatapos yung magsalita, hindi na ako mag-share, magko-closing na ako. Kasi yun din eh, na-target nyo rin yung sasabihin ko eh. Praise God. So, pero salamat po sa advice. Sige po, aanin ko po Yes, yan. thank you, Sister Angelica. Dadagdagan ko po yung sa speaker. Tsaka nag-gets ko po talaga. Thank you so much. Oo. Sabi ko nga po, Yes, thank you, Mr. Opo, Angelica. sabi ko nga po itong 2021, sana mas ma-improve ko pa yung Facebook live ko eh. At nakita ko, may nakita akong punto kayo eh. Meron din ako nakitang medyo na, hindi ko na iaayos. Nandun yung maganda kong hangarin, medyo konting ayos lang, di po ba? Yes, and we have to help you. Opo. Kasi kami yung mga veterano di ba? Opo, Ikaw, opo. hindi ka naman namin kasi tanda siguro sa sa edad mo, Ay. siguro sa paglilingkod. Baka pare-parehas na tayo, no? Pero Opo. sa edad, mas matanda kami. Mas matanda lang sa atin si Brother Toti. Hindi, cute yan eh. Matanda sa atin dalawa yan. Akit yan, no? Pero alam ko, pagdating sa ganyan, pwede ka naming matulungan. Opo, Kasi opo. you're doing a very, very good job. Opo, everyday Yes, na. service of the Lord and in service of the church. And of Kumbaga course, of yung, the nation as yung pandemic time, naging daan para yung kasi lahat po tayo may Facebook, di ba? Yes, yes. So, pwede naman talaga natin gamitin yun para makarinig ng mabuting balita. Nasa tahana tayo, anywhere, anytime. So, talagang kailangan talaga. Ito yung pagpupursige natin na magtulungan po tayo para ipahayag ang mabuting balita through social media. Amen? Amen. Sana, kumbaga, ito yung magbabiral. Thank you very much. Thank you po. Maraming salamat po. Yan po si Brother Thank you, Ed. Sister Angelica. Opo, ayan po si Brother Ed Miranda. Tingnan mo naman, no? May libre pa akong ha? May libre pa akong seminar. Hindi talaga. Habang nagsasalita siya, sabi ko, Sister Ed, Brother Ed, yung sasabihin ko, kinuha na. Ayun pala, meron siyang seminar sa akin. Anyway, nagets ko po. Sige, starting tomorrow, ayan, magiging bago na yung aking format na talagang yung sinabi niya, gagawin ko yon. Amen. So tayo po magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo sa amin na simula na kamukha ng Panginoong Jesus, sinimula niya ang kanyang gawain, ipagpatuloy po namin yon hanggang ngayon. Maraming salamat, Lord, sa mga blessings, sa aming pamilya, na talaga mga hindi ka nagkukulang upang kami laging palalahanan mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Gayon din pinapanalangin ko po ang pamilya Gatchalian, pamilya Abelia, pamilya Lopez, pamilya Tan, pamilya Dominic, family ni Brother Toti, family ni Edna Miranda, family po ni Brother Brother Jerry Biray, family po ng Manalo, ang Palumbarit family, ang De Guzman family, ang Balosa family, at lahat na po ng mga Facebook friends ko, panapanalangin ko po na ito yung pinakamahalagang gawain namin, ay pagpatuloy ang gawain ng Diyos. Nawa, Panginoon, lagi mo kaming i-guide ng iyong mga salita.
At panalangin ko din po sa lahat ng mga Facebook friends ko po na nag-PM sa akin yung mga karamdaman nyo in Jesus' name. Pero higit sa lahat, kamukha ng mabuting balita, tayo po magkaroon ng yung spiritual nating pagkabulag, makakita tayo, makita natin. Sabi nga ang may mga malinis sa puso, yung po ang nakakakita sa Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso, at mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan naman na Anak Espiritu Santo. Amen. Amen. So muli, iniimbitahan ko po kayo na makinig ng The Word of God Daily Gospel at Facebook Live alas 8 po to ng gabi. So simula po bukas, alas 8 ulit tayo ng gabi. At ayun po, imbitahan ko po kayo sa January 10, Sunday, alas 8 po ng gabi. Ang aking pong guest ay si Brother Ding Alban. At ang kanya pong topic ay tungkol po dun sa mga normal na ginagawa nating mga tao na akala natin tama, kasi nakikita natin sa dami gumagawa, majority ginagawa, kasalanan naman po pala yun sa mata ng Panginoon. Tapos, yung punta po kayo sa aking YouTube channel, Angelica Dorde, pwede po kayo mag-subscribe para sa ganun mapanood din po yung mga nakaraang gospel, tapos meron din po minsan mga special topic po. Maraming salamat Panginoon, at nawa maging daily bread natin to, no? Through social media, sama-sama tayo magnilay ng salita ng Panginoon. At lagi yung tatandaan, ano man ang ginagawa nyo, gawin nyo ng magaan sa kalooban, nawaring hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa ating mahal na Panginoon. To God be the glory.